Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome sa ating 48th episode ng I Walk, You Listen. Samahan niyo ulit ako ngayong gabi habang naglalakad tayo sa tahimik na kalsada ng syudad, habang pinag-uusapan natin yung mga kwentong talagang makakapagpataas ng presyon nyo. Ang title ng kwento natin ngayon, Pinalayas ako ng mga magulang ko. Pagkalipas ng ilang taon, gusto nilang kunin ang bahay ko. Seryoso, napahinto talaga ako habang nag-scroll sa Reddit kanina kasi hindi ko rin magets kung paano nasisikmura ng ibang pamilya ang ganitong level ng kapal ng muka. Let's set the scene. Si OP, nasa late 20s na ngayon, pero 5 taon ang nakakaraan, dumaan siya sa pinakamadilim na part ng buhay niya. Nung nag-18 siya, imbes na suportahan ng sarili niyang pamilya, literal siyang pinalayas sa bahay nila nang walang kahit ano. Why? Kasi mas paborito ng mga magulang niya yung nakatatandang kapatid niya, yung tawagin na lang nating golden child na spoiled at ayaw magtrabaho. Ang katwiran ng parents ni OP, kailangan daw matuto si OP na mag-isa at wag umasa sa kanila, habang yung kapatid naman niya ay tuloy lang sa pagiging pabigat. Low-key nasira ang tiwala ni OP sa mundo. Pero imbes na maging bitter, ginawa niyang motivation yun. Nagsumikap siya, nag-working student, nagpuyat gabi-gabi, hanggang sa nakakuha ng magandang trabaho at nakipagsapalaran sa real estate investment. Fast forward today, sa wakas, nakabili si OP ng sarili niyang dream house. Isang fully paid, modern house na bunga ng lahat ng dugo at pawis niya. Dito na pumasok yung matinding drama at yung ultimate plot twist na hindi inaasahan ni OP. Nalaman ng parents niya na may sarili na siyang bahay sa tulong ng isang relative na madaldal. And guess what? Bigla silang nag-reach out sa kanya, out of nowhere, pagkalipas ng 5 taon na walang ni isang kamusta or sorry. Pero hindi sila tumawag para makipag-ayos ha. Pinalabas nila na tungkulin daw ni OP na ibigay o i-transfer ang title ng bahay sa pangalan ng kapatid niya kasi pamilya pa rin naman at mas kailangan daw nung kapatid niya yung bahay para magsimula ng sariling pamilya. Nung tumanggi si OP, dinala pa ng parents niya yung buong angkan sa tapat ng bahay ni OP. Nag-iskandalo at pinaratangan siyang walang utang na loob at masamang anak. Peak entitlement, 'di ba? Pero hindi na yung lumang OP ang kaharap nila ngayon. Imbes na matakot or magpa-guilt trip, tinawagan agad ni OP ang barangay at pulis para i-blotter sila sa trespassing at harassment. Hindi lang yun, kumuha rin si OP ng legal counsel para magpadala ng formal cease and desist letter sa pamilya niya, with a strong warning na makukulong sila kapag lumapit pa sila sa property niya. Walang nagawa yung parents at kapatid niya kundi umatras na napapahiya, habang na-realize nila na wala na silang mahahawakang kontrol kay OP kailanman. Satisfying, di ba? Justice is served at safe na ang peace of mind ni OP sa sarili niyang tahanan. Honestly, sobrang valid ng ginawa ni OP kasi boundary set is boundary kept. At hindi ibig sabihin na pamilya mo sila, may karapatan na silang tapak-tapakan at pag nakawan ka ng pinaghirapan mo. So, anong pananaw nyo rito, walking listeners? Tama ba na ipaglaban ni OP ang sarili niya? O dapat ba siyang nagbigay ng tsansa sa pamilya niya? E-comment nyo ang saloobin nyo sa baba habang nagpapatuloy ako sa paglalakad.